Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Gardo. Taong 1982. Probinsya ng Iloilo. Ang pagiging bayani ay hindi nasusukat sa pagiging matapang. Ito ay ang kakayahang tumulong sa mga panahon ng kagipitan. Ngunit paano? Kung ang pagiging bayani ay siya ring mitya ng pagkawala ng isang tao o bagay na importante sa iyo, tutulong ka pa rin ba? O hahayaan na lamang ang mga nangyayari? Si Gardo ay isang 34 na taong gulang na binata. Kilala sa kanilang bayan bilang Gardong Manunugis. Galing ito sa pamilya ng mga mangangaso ng baboy ramo at tumutugis sa mga namiminsalang aswang sa bayan. Isang tanghali, makikita si Gardo na hawak ang basahan mula sa sampayan. Papasok na sana ito sa loob ng bahay nang kausapin ito ng kapitbahay nilang si Elmer. O Gardo, kumusta ka naman? Balita ko, may nahuli ka raw na aswang sa kabilang baryo. Napatay mo ba? Tanong ni Mang Elmer, sabay tapik sa balikat ng binata. Aba syempre naman ho, Mang Elmer. Alam niyo naman po na hindi ko hahayaang may masaktan yung aswang na yun eh. Tugon ni Gardo. Salamat naman at nabawasan ang namiminsala dito sa atin. Hindi nagkamali ang lolo mo na ipamana sa iyo ang kambal na kampilan na mula pa sa mga ninuno nyo. O siya, ako'y tutuloy na. Pupunta pa akong palengke. Maiwan na muna kita dyan, Gardo, ha? Wika ni Mang Elmer. Muli nitong tinapik ang balikat ng binata bago tuluyang umalis sa harapan ni Gardo. Samantalang pumasok na sa loob ng tahanan ang binata. Dinampot niya ang 2 kampilang nasa mesa. Gamit ang basahan, marahan niyang pinunasan ang bahagi ng talim nito kung saan may bakas pa ng kaunting dugo mula sa aswang na napatay. Ang kampilan, isang uri ng sandatang ginagamit noon sa pakikidigma. Ito ay may mahabang patalim at sukat na tila espada. Ang dulo nito ay liko na kahawig ng buntot ng isang pating. Ang pagkakaroon ng kampilan noon, sagisag ng katapangan at kultura ng mga Pilipino. Ang kampila na pagmamay-ari ngayon ni Gardo, mula pa sa kanilang mga ninuno na noon din, tumutugis na mga nilalang katulad ng aswang. Ipinamana pa ito sa kanya ni Lolo Juan. Matanda na at hindi na kaya pang kumilos ng maliksi. Kaya naman nagpasya ang matanda na ipasa na kay Gardo ang itinuturing na kayamanan ng pamilya. Bukod sa pamanang kampilan, tinuruan din ni Lolo Juan ang apo na magsanay kung paano lumaban sa mga aswang. Iba't ibang pagsasanay na ginagawa lamang sa likod bahay. Malawak naman ang lugar kaya malayang nakakakilos si Gardo. At dahil hindi naman lihim sa mga tagabayan ang ginagawa ni Gardo na pagsasanay, maraming mga bata ang humahanga sa kanya. Tuwing hapon nakaabang na ang mga ito para manood sa mga ginagawa ni Gardo. Para sa kanila, isang bayani ang binata na dapat nilang tularan. Kabilang sa mga batang ito ay ang matalik na magkaibigang si Toto at Itoy. Tuwing sasapit ang 5:00 ng hapon, mula sa paaralan ay diretso na sila sa bahay ni Gardo. Kuya Toto, ang galing mo talaga sa paggamit ng espada no? Wika ni Toto
habang kumakain pa ng suman na bigay ni Gardo sa kanila ni Itoy. Oo nga kuya, paglaki ko, gusto ko rin maging katulad mo. Dagdag pa ni Itoy. Napangiti naman si Gardo sa sinabi ng dalawa. Binaba niya ang mga kampilan, saka umupo sa tabi ng dalawa. Gusto niyo maging katulad ko? E di ibig sabihin ba nun, gusto niyo ding pumatay ng aswang? Tanong ni Gardo sa dalawa. Opo kuya, gusto po naming matutong makipaglaban para po maprotektahan po si nanay at tatay. Ako rin po, gusto ko rin po kuya. Turuan niyo rin po ako kung paano gumamit ng espada. Tugon ng dalawa. Tumayo si Gardo at kinuhang muli ang sandata. Ito ba? Ito ba ang sinasabi mong espada, Toto? Kampila ng tawag dito. Delikado ang talim nito para sa inyo kaya hindi ko kayo pwedeng turuan na gumamit nito. Wika ni Gardo na siya namang ikinalungkot ng dalawang bata. Hindi naman matiis ng binata ang ganong senaryo, kaya pinayuhan na lamang niya ang mga ito. Alam niyo mga bata, hindi naman basihan kung marunong kang gumamit ng mga sandata para maprotektahan ng mga taong mahal natin. Tsaka, hindi naman porke hindi kayo pwedeng humawak ng bagay na katulad nitong kampilan o yung sinasabi niyong espada, wala na kayong magagawa para makatulong. Pagpapaliwanag ni Gardo. Tila nabuhaya naman ang loob ng dalawa. Napangiti sa sinabi ng binata. Kung gano'n naman po pala kuya, gawin mo na lang po kaming kanang kamay mo hanggang sa maging matanda na po kami at pwede nang makagamit ng espada. Mungkahi ni Toto na sinang-ayunan ni Itoy. Oo nga po kuya, parang yung mga napapanood kong palabas sa telebisyon ni na Aling Osang, yung bida, palaging may kasama na kaibigan na kanang kamay niya. Dagdag ni Itoy. Napakamot sa ulo si Gardo sa narinig mula kay Itoy at Toto. Sa murang edad ng mga ito, nagtataglay na sila ng katapangan na hindi basta-basta maiisip ng pangkaraniwang bata. Napabuntong hininga na lamang si Gardo, saka sumagot sa dalawa. O sige, mukhang wala na akong taka sa inyo eh. Pumapayag na ako maging kanang kamay kayong dalawa. Pero ipangako nyo sa akin na hindi kayo gagawa ng anumang kilos na ikakapahamak nyong dalawa. Wika ni Gardo. Lumawak ang ngiti sa labi ni Toto at Itoy. Walang sisidlan ang sayang nararamdaman ng dalawa dahil sa sinabi ng idolong si Gardo. Nangako ang magkaibigan sa binata. Saka umuwi ng puno ng kagalakan ang mga puso. Lumipas ang mga araw. Patuloy ang pagsasanay ni Gardo kasama sina Itoy at Toto. Napag-alaman ng binata na nagpapaalam pala ang dalawa sa mga magulang tungkol sa pagsasanay. Napatunayan niyang seryoso pala talaga ang mga ito at hindi nagbibiro. Natutuwa si Gardo dahil gumawa pa ng sarili nilang sandata ang dalawa. Ipinakita ng mga ito ang saltik o tirador na gawa sa kahoy na hawakan at goma na tila hiningi lamang ng mga bata kay Mang Elmer. May mga disenyo ring nakaukit dito katulad ng hugis bilog, araw at bituin. Aba, ani pa? Kayo ba talaga ang gumawa ng mga to? Wika ni Gardo. Namamangha ito sa galing ng dalawa. Opo kuya, kami po ang gumawa niyan. Nagpaturo pa nga po kami kay Mang Elmer eh. Tapos ito'y po yung gumuhit para po maganda.
pagbibida ni Toto habang tinuturo ang parte ng saltik na may disenyo. Kuya Gardo, maganda po ba yung gawa namin? Tanong ni Itoy. Umaktong kinikilatis ng maigi ni Gardo ang saltik. Oo naman. Pero teka, nasan yung mga bala nyo? Hindi gagana ang saltik kung walang bala ha? Wika ni Gardo. Napakamot sa ulo ang dalawang bata. Ay, oo nga po pala. Nakalimutan po namin na kumuha ng mga bato sa ilog. Kuya Gardo, kukuha lang po kami ng mga bato ha. Uy, Itoy, tara na sa ilog. Magkuha na tayo ng mga bato para makasama na tayo sa pagsasanay ni Kuya Gardo mamaya. Pag-uusap ng dalawa. Mabilis na tumakbo sina Itoy at Toto palabas ng bakuran ni Gardo. Naiwan ang binata hawak-hawak pa rin ang saltik na ginawa ng mga bata. Lihim itong napangiti. Sa simpleng bagay na yun, nakita niya ang dedikasyon ng mga ito. Isang katangian na tinataglay ng isang manunugis na bayani. Hindi nagtagal. Nakakasabay na sina Toto at Itoy sa pagkilos na ginagawa ni Gardo tuwing magsasanay ito. Hindi man ganon kagaling ay bilib si Gardo sa tiyaga ng dalawa. Hanggang sa isang gabi, nakatanggap ng balita si Gardo mula kay Mang Elmer. Gardo, may umaaligid daw na aswang sa bubong ni Maring Lucia. Buntis si Rose, yung napang-asawa ng bunsong anak niya. Ilang araw na raw silang may naririnig na naglalakad sa bubungan. Wika ni Mang Elmer. Napansin ni Gardo na nasa likuran ng lalaki sina Toto at Itoy. Kuya Gardo, puntahan na po natin sina Ate Rose. Kailangan po nila ng tulong. Wika ni Itoy. Hindi naman nag-atubili pa si Gardo. Pumasok na ito sa loob ng tahanan sa kinuha ang kambal na kampilan mula sa sisidlan. Isinuot niya ang kulay pulang bandana sa kanyang ulo. Mahigpit na hinawakan ang kampilan. Todo, Itoy, ito na ang pagkakataon nyo para maipakita ang resulta ng pagsasanay natin. Tara na, sumunod kayo sa amin ni Mang Elmer. Wika ni Gardo. Nagkatinginan ang dalawang bata sa sinabi nito. Sa halip na makaramdam ng kaba, napatanon pa ang mga ito sa tuwa saka mabilis na sumunod kina Mang Elmer at Gardo. Papunta sa sinasabing bahay na ginagambala ng aswang. Nang makarating sa lugar, naabutan nila ang mga kapitbahay na may tangang flashlight at gasera. Tila hinahanap din nila ang sinasabing aswang sa bubong ng tahanan. Sinuri ni Gardo ang paligid. Madilim at napapaligiran ng matataas na puno ang paligid ng tahanan. Huli daw nakita yung aswang sa bandang kusina ng bahay. Wika ni Mang Elmer. Lalakad na sana ito papuntang likod bahay nang biglang sumigaw si Itoy. Kuya Gardo, nandito yung aswang. Wika ni Itoy. Sabay-sabay silang tumingala sa direksyon na itinuturo ng bata. Isang maitim na nilalang na may hindi kalakihang pakpak na parang paniki na nakatayo sa sanga ng puno ng akasya. Mabilis ang naging pagkilos ni Gardo. Hinabol niya ang aswang na lumilipad sa mababang anggulo dahil sa puno sa paligid. Nakasunod naman sina Toto at Itoy sa binata. Gamit ang saltik, pinatamaan ng dalawa ang kaliwa at kanang pakpak ng aswang. Pumapalya ang mga tira ni Toto. Samantalang sapul naman ang isang pakpak ng aswang sa ginawang pag-asinta ni Itoy. Itoy, natamaan mo yung aswang. Ang galing mo.
Wika ni Toto sa ginawa ng kaibigan. Todo, tuloy-tuloy lang sa pagtirador para mahirapan umiwas ang aswang. Itoy, patamaan mo naman yung isa pa niyang pakpak. Utos ni Gardo sa dalawa. Nakagad namang sinunod ng mga ito. Tinirador ng sunod-sunod ni Toto ang direksyon ng aswang. Kaya naman nahihirapan itong lumipad ng mas mataas. Nang masapul ni Itoy ang isa pa nitong pakpak, tuluyang nawala ng balanse sa paglipad ang aswang. Sumadsad ito sa lupa. Mabilis itong nasaksak ng kampila ni Gardo sa tagiliran. Isang nakakakilabot na pag-atungal ang maririnig sa paligid. Napalunok ng laway si Toto at Itoy. Ito pa lamang ang unang beses na makakita sila ng ganoong nilalang. Pinaulit-ulit pa ni Gardo ang pagbao ng talim ng kampilan sa katawan ng aswang. Unti-unting naaagnas ang labi nito na tila abong hinahangin na lamang. Hindi makapaniwala sina Toto at Itoy na sa wakas nagawa nila ng matagumpay ang kanilang mga natutunan sa pagsasanay. Masaya silang lumapit kay Gardo na ngayon ay nag-uusisa pa rin sa paligid. Kuya Gardo, ang galing at ang tapang niyo po kanina. Ganun po pala kayo kapag totoong labanan na. Wika ng bata. Nabaling ang tingin ni Gardo sa dalawa. Lumapit sa mga ito at inakbayan. Oh, kayo rin naman Ang galing nyo sa pagsaltik ng aswang. Kaya mas madali ko silang napatay. Wika ni Gardo. Syempre, kayo po yung nagturo sa amin ni Toto eh. Kaya naman kuya, nagpapasalamat po kami sa'yo. Wika ni Itoy. Oo nga po Kuya Gardo. Ngayon po kapag may nakita kaming aswang, alam na po namin yung dapat gawin. O sige nga, anong gagawin nyo? Di, sasaltakin po namin yung aswang. Nako, kayong dalawa talaga. Puro kayo kalokohan O sige na, umuwi na kayo at baka mamaya hinahanap na kayo ng mga nanay at tatay nyo. Sige po kuya, uwi na po kami. Mas nakakatakot po yung 2x2 ni nanay kaysa sa aswang eh. Wika ni Itoy. Sabay hila kay Toto paalis. Makikita ang paggaway ng dalawang bata palayo sa kinaroroonan ni Gardo. Nakangiti naman ang binata habang pinagmamasdan ang pag-alis ng mga ito. Aalis na rin sana ang binata nang harangin siya ng isang lalaki. Si Mang Jun. Pasensya na po Manong pero magkakilala po ba tayo? Para hong pamilyar kayo sa akin Tanong ni Gardo sa lalaki. Ikaw si Gardo, tama ba? Ako nga pala si Jun. Taga kabilang bayan ako, sa Santa Ana. Bumibili ako sa tindahan sa may kanto nang mabalitaan na kung may aswang na nagpakita rito. Kaya naman nagpunta na kagad ako. Alam kong posibleng makita kita at hindi naman ako nagkamali. Nandito ka nga. Wika ni Mang Jun. Naguguluhan man si Gardo sa sinabi ng matanda. Inunawa pa rin niya ito. Mang Jun, ano ho bang kailangan nyo sa akin? May maitutulong po ba ako sa inyo? Tanong ng binata. Nako Gardo, malaki ang maitutulong mo sa amin. Kailangan ng Santa Ana ng tulong mo. Bakit po Mang Jun? Ano po bang nangyari sa Santa Ana? Noong nakaraang buwan, sinalakay ang bayan namin ng mga aswang.
Hindi namin alam kung saan sila nanggagaling dahil bigla na lamang silang sumusulpot at aatake. Ang mga alaga naming hayop noong una ay mga manok at baboy ang gusto nila. Ngunit nang maubos ang mga alaga namin, isinunod na rin nila ang mga kalabaw at baka. Halos wala nang natira sa amin at natatakot kami na baka ang mga nakatira na sa bayan ang isunod nila. Kaya Gardo, sana'y matulungan mo kami. Pagsasalaysay ni Mang Jun, kinuha pa ng matanda ang kamay ni Gardo upang makiusap. Nakita naman ng binata kung gaano ito kaseryoso sa mga sinabi. Kaya naman madaling nakapagpasya si Gardo. Huwag po kayong mag-alala, Mang Jun. Maasahan niyo po ang tulong ko. Bukas na bukas din po. Pupunta ako ng Santa Ana para makita ang sitwasyon niyo roon. Nako, maraming salamat Gardo. Aasahan ko yung sinabi mo. Tugon ni Mang Jun. Oo, Mang Jun. Muling wika ni Gardo. Nang matapos ang kasunduan, umalis na rin si Mang Jun sa lugar, gayon din si Gardo na umuwi na rin dala ang kampilan. Kinabukasan maagang nagising ang binata para maghanda sa pagpunta sa Santa Ana. Araw ngayon ng linggo. Walang pasok ang mga bata. Nakakasigurado si Gardo na pupunta sina Toto at Itoy sa kanilang tahanan upang magsanay. Alam ni Gardo na kapag nalaman ng dalawa ang balak na pagpunta sa Santa Ana para manugis ng aswang, magpupumilit ang mga ito na sumama sa kanya. Nang matapos sasain ang mga kampilan, inilagay niya ito sa espesyal na sisidlan. Ang lagayan na ito ay gawa sa kahoy na may nakaukit na baybayin. Ang sabi ni Lolo Juan, isa itong orasyon para sa pagtawag sa kapangyarihan na meron ang kampilan mula sa kanilang mga ninuno. Kaloob ito ng isang makapangyarihang diwata na nangangalaga noon sa isang sagradong bukal. Pinagmasdan ni Gardo ang mga nakaukit sa sisidlan nang biglang may magsalita sa kanyang tabi. Kuya Gardo, bakit po kayo nakatitig dyan? Tanong ni Toto. Hindi maitago sa mukha ng binata ang pagkagulat. Hindi pa man di nakakasagot si Gardo. Sumulpot na rin sa tabi niya si Itoy. Ano pa nga bang aasahan sa mga ito? Tila kambal tuko na ang turing ng mga tao sa kanila. Dahil kung nasan ang isa ay naroon din ang isa pa. Kuya, aalis ka po ba? Manunugis ka po ba ngayon? Sama kami. Wika ni Itoy. Patuloy lamang ito sa pangungulit. Hinawakan ang kamay ng binata at niyuyugyug pa. Ay nako, gustuhin ko man kayong isama pero hindi pwede. Mga bata, masyadong mapanganib para sa inyo ang misyon ko ngayon. Hindi lang iisang aswang ang kakalabanin ko. Marami sila. Kaya kayong dalawa, umuwi na lang muna kayo sa bahay nyo. Wala muna tayong pagsasanay ngayong araw. Wika ni Gardo. Kagad namang rumihistro ang lungkot sa mukha ng dalawa. Kung marami pong aswang, kakailanganin niyo po ng tulong namin. Mag-iingat naman po kami, kuya eh. Oo nga po, kuya. Payagan niyo na po kaming sumama sa inyo. Hindi naman po kami magpapakain sa aswang, tsaka gagalingan po namin yung pagtira doon sa kanila para mas mabilis niyo po silang mapapatay. Wika naman ni Itoy. Sabay porma habang hawak ang tirador. Natawa naman si Gardo sa kakulitan ng dalawang bata.
Ngunit kahit ganun pa man, hindi natinag ang pasya ng binata na hindi isama ang magkaibigan. Wala namang nagawa sina Toto at Itoy kung hindi panoorin ang pag-alis ni Gardo sa tahanan papunta sa Santa Ana. Makaraan ng isang oras, narating na rin ni Gardo ang lugar. Nakita niya ang mga nakatira doon na nagkalat sa paligid. Nang matanaw siya ni Mang Jun, dali-dali itong lumapit sa kanya. "Salamat sa Diyos at narito ka na, Gardo." Wika ni Mang Jun na siya namang narinig ng mga kabayan. Umani ng sari-saring bulungan nang malaman nilang naroon na si Gardo. "Siya na ba yung Gardong manunugis?" Nako, matutulungan niya na tayo. Mawawala na ang mga aswang. Wika ng mga tao sa lugar. Hindi mapigilan ng binata na makaramdam ng kaba sa mga naririnig mula sa mga tao. Natatakot ito na mabigo sa laban na kanyang kakaharapin. Ngunit hinawakan niya na mahigpit ang sisidla ng kampilan. Noon din ay nakaramdam siya ng pagkapanatag. Gardo, umatake na naman ang mga aswang kaninang madaling araw. Muntik na nilang makuha yung apo ng kapitbahay namin. Mabuti na lang at naitaboy ng ama ng bata gamit ang buntot page. Wika ni Mang Jun. Bago pa man makasagot si Gardo, ukol sa hinaing ni Mang Jun ay isang sigaw ang narinig ng lahat. Nagmumula ito sa malapit ng kubo sa dakong silangan ng lugar. Mabilis na nagpunta si Gardo, maging ang mga tagabayan sa pinanggagalingan ng sigaw. Isang babae ang nakita nilang nakakapit sa konkretong bungad ng lumang balon. Tila hinihila ito paibaba sa loob. Kinapitan ni Gardo ang babae. Dumako ang tingin sa paanan nito. May mahabang kulay itim na kuko na nakakapit sa binti ng babae. Isang aswang ang pilit na humihila dito. Mabilis namang nahugot ni Gardo ang kampilan mula sa sisidlan at marahas na tinaga ang braso ng aswang. Umalingaw-ngaw ang ungol ng aswang sa loob ng balon na siyang narinig ni Gardo at ng mga tagabayan. Nailigtas ang babae. Nakagad namang nilapitan ng mga tagabayan. Mang Jun, saan po dito nagmumula ang tubig ng balon na to? Palagay ko, malapit lang doon ang kuta ng mga aswang. Tanong ni Gardo sa matanda na ngayoy sumisilip sa balon. Matagal nang walang tubig yung balon na yan, iho. Sa pagkakatanda ko, sa batis na malapit sa paanan ng bundok nagmumula ang tubig sa balon. Kung gusto mo, sasamahan ka namin para matunto ng lugar. Tugon ni Mang Jun. Sige o Mang Jun, pero mas mabuti po siguro kung magdadala rin po kayo ng mga sandata na maaari nyo magamit bilang proteksyon sa aswang. Muling wika ng binata. Mabilis namang kumilos ang mga lalaking tagabayan. Ang iba ay may hawak na itak, bolo at kawayan habang ang ilan naman kalaykay at pala ang dala. Sama-sama silang nagpunta sa sinasabing batis ni Mang Jun. Nang makarating sa lugar, siniyasat nila ito. Isang maliit na kuweba ang matatagpuan sa hindi kalayuan sa batis. Lakas loob itong pinasok ni Gardo, maging na mga tagabayan. Hindi pa man din sila tuluyang nakakapasok sa loob. Sinalubong na kagad sila ng mga sumusugod na aswang. Kanya-kanyang depensa si Mang Jun. Habang si Gardo naman, madaling napapatay ang aswang na umaatake sa kanya.
Kabilaan ang senaryo ng saksakan sa paligid. Mapalad ang mga taga-bayan dahil wala ni isa sa kanila ang napatay ng aswang. Ang ilan ay nagkaroon ng galos at mga sugat na hindi naman ganong kalalim. Magsasaya na sana ang mga ito nang muli na naman silang atakihin ng mga aswang mula sa loob ng kuweba. Gardo, kami na ang bahala rito. Pasukin mo na ang kuweba at patayin ng pinuno ng mga aswang na ito. Huwag kang mag-alala sa amin dahil kaya na namin ito. Wika ni Mang Jun habang sinasalag ang aswang na nagtatangkang lumapit kay Gardo. Napatango naman ang binata bilang pagtugon sa lalaki. Saka ito nagmamadaling sumalisi papunta sa sentro ng kuweba. Doon ay tumambad sa kanya ang pulutong ng mga aswang na pinagpipiestahan pa ang katawan ng kalabaw na mukhang isa sa mga ninakaw sa mga taga-bayan. Batid ng binata na ramdam na mga aswang ang presensya niya. Ngunit nananatili ang mga ito sa ginagawang pagkain sa laman. Sinubukang lapitan ni Gardo ang isa sa mga ito. Nakahanda na ang kampilan kung sakaling umatake ang nilalang. Ngunit sa ikalawang pagkakataon, hindi pa rin siya inatake nito. Ilang segundo lamang ang lumipas at isang matandang lalaki ang lumabas mula sa kabilang direksyon ng kuweba. Kulukulubot na ang balat at uugod-ugod na kung maglakad. May tungkod ito na gawa sa buto ng tao at may suot na kwintas. Ang kwintas na yon ay pamilyar kay Gardo. Minsan na itong naikwento ni Lolo Juan sa kanya. Kwintas na hugis bilog. Tila medalyon na may hiyas sa gitna na may kakayahang kontrolin at pasunurin ang sinuman. Sa puntong ito, alam na ni Gardo ang dahilan ng biglaang pag-atake ng mga aswang sa Santa Ana. Mukhang kinokontrol sila ng matanda. Sino ka? At bakit mo kinokontrol ang mga aswang na ito para atakihin ang bayan? Tanong ng binata. Tawagin mo na lamang akong Sito. Gusto mo ba talagang malaman, bata? Mali ang mga taong tinutulungan mo. Wika ng matanda na nagpakilalang Sito. Anong ibig mong sabihin, tanda? Masama ang ugali ng mga tao sa Santa Ana. Itinuring nila akong hayop at minaltrato ng ilan sa kanila. Ilang beses akong nakiusap na wag nila akong palayasin sa bayan dahil wala na akong ibang mapupuntahan. Pero hindi nila ako pinakinggan at ipinatapon ako rito sa kuweba. Hanggang sa isang araw, natagpuan ko ang medalyong hiyas na ito. Binigyan niya ako ng kapangyarihan na magkaroon ng sariling kaharian at mapasunod ang mga nilalang na ito. Salaysay na matanda. Hindi alam ni Gardo kung nagsasabi ito ng katotohanan. Ngunit may parte sa puso ng binata na gusto niyang maniwala. Sa kabila ng simpatya ni Gardo sa matanda, hindi siya nagpadala sa bugso ng damdamin. Kung mali nga ang mga taga-bayan, sa tingin mo ba, tama ang ginagawa mong pag-atake sa kanila? Marami nang napeperwisyo at nawalan ng kabuhayan sa ginawa mo. Sito, kailanman hindi maitatama ng isang mali ang ginawang mali. Kaya isuko mo na lang ang hiyas at sumama ka sa akin. At ano naman ang mapapala ko sa pagsama ko sa iyo? Hindi ko isusuko ang hiyas na ito. Akin lamang ito. Mga kampong ko,
Patayin niyo ang lalaking yan. Wika ni Sito. Sa isang iglap inatake siya ng mga aswang na kanina ay abala sa pagkain ng laman ng kalabaw. Kinuyog ng mga aswang si Gardo. Nahihirapan itong dumepensa dahil sa sabay-sabay na biglaang pag-atake. Kinapitan niya na mahigpit ang kampilan at umusal ng isang baybaying orasyon habang itinataas ang sandata sa ere. Pagkaraan ng ilang segundo, umilaw ang baybayin na nakaukit sa sisidlan at tila nabalot ng enerhiya ang katawan ni Gardo. Tumilapon ang mga aswang sa ere at siyang pinadaanan niya ng talim ng kampilan. Isa-isang bumagsak ang katawan ng mga ito sa lupa, samantalang nanatiling nakatindig si Gardo sa gitna. Napaawang ang bibig ni Sito. Hindi siya makapaniwala na ganun lamang kabilis na talo ni Gardo ang mga alagad. Kaya naman, muli itong nag-utos at isang bulto na naman ng mga aswang ang lumabas at umatake kay Gardo. Dahil doble ang dami ng aswang ay tanging pag-iwas na lamang ang nagawa ng binata sa mga ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi napansin ng binata ang aswang na sumulpot sa kanyang likuran. Akmang kakalmutin na sana nito si Gardo nang may tumamang mga bato sa ulo ng aswang. Dumako ang tingin ng binata sa kanan at nakita niya si Toto at Itoy na pinatatamaan ng mga bato gamit ang kanilang tiradorang aswang. Sumunod pala ang dalawang bata sa santaan sa tulong ni Mang Elmer. Nagpumilit ang mga ito sa lalaki na ihatid sila sa lugar dahil labis ang kanilang pag-aalala para sa kanilang Kuya Gardo. Wala namang nagawa si Mang Elmer, kaya naman ito sila ngayon kasamang nakikipaglaban ng binata. Dahil sa tulong ng dalawa, mabilis namang nakakabawi si Gardo. Sa tuwing sasalpikin na Toto at Itoy ang mga aswang, nababaling ang atensyon ng mga ito sa dalawa. Kaya naman madaling nasasaksak ni Gardo ang mga nilalang hanggang sa maubos na ang kanina ay bulto-bultong aswang. Napaatras ito sa nasaksihan. Akmang tatakas na sana ito nang tiradurin ito ng mga bata. Natamaan ang paa nito na nagpahinto sa kanyang pagtakas. Naagaw ni Gardo ang hiyas at kagad itong itinago sa bulsa. Napaiyak na lamang ang matanda sa sinapit niya. Nagtagumpay si Gardo sa pagtugis sa mga aswang. Wala nang namiminsala sa bayan ng Santa Ana. Habang si Sito naman hinayaang mabuhay ni Gardo. Inalok niya ito na sa kanila na lamang manirahan kasama si Lolowan. Nakitaan naman ito ng pagbabago ni Gardo sa tulong din ni Toto at Itoy. Matagal na panahon ang lumipas. Malaki na din ang dalawang batang uhugin na dating kanang kamay ni Gardo. Ngayong matanda na ang bayaning manunugis sa lugar, ipinasa niya ang kambal na kampilan sa dalawang bata. Tig-isa ang mga ito sa hawak na sandata. Ngunit ganun pa man, nanunugis ng sabayang dalawa. Kambal tuko pa din ang tawag sa mga ito sa bayan. Marami mang nangyari sa nakaraan, ngunit hindi pa din nalilimutan ng mga tao sa lugar. Si Gardo, na bayaning manunugis. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.